Jerusalem, the Lord is building Jerusalem, gathering together the outcasts of Israel, healing broken hearts, binding up their wounds. The Lord is building, the Lord is building up Hello and good evening muli sa bawat isa sa atin po sa River of God Marilao Church at magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Atin pong pasimulan ang gawain ito ng panimulang panalangin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, O God, Lord. We worship you, we glorify you in this place, Father God, Lord. Salamat po, Panginoong Jesus, sa gabing ito, Father God, Lord. Patuloy, Lord, mag-aaral kaming muli ng iyong salita. Samahan, Lord, at kasihan mo po kami ng iyong Santong Espiritu, Father God. Father God, Panginoon, to empower us, Panginoong Jesus, sa lahat, Father God, Lord, ng mga darating sa amin pong buhay, Father God, Lord. Equip us in the mighty name of Jesus and make us, Lord, focused, Father God, Lord, sa gabing ito sa iyong salita. At nawa, Father God, Lord, may magrema sa bawat puso namin, Father God, Lord. May matutunan kami at may maipamuhay kami, Father God, Lord, na baon-baon namin sa bawat araw, Father God, Lord, na amin pong buhay, Lord. Ikaw lamang po ang siyang maitaas, maluwalhati. Sa tanging pangalan lamang po ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ayun po, muli magandang gabi po. Ang atin pong midweek service ay pinamagatan ko pong God is able. Hallelujah. So, ang atin pong susing talata po ay magmumula sa Psalms 147 verses 2 hanggang 5. So, bago ko po basahin yung atin pong susing talata, no? Sabi po, dito po sa akin pong sinulat na di ba po sa pagpasok po ng year 2025, andun po yung hope, andun po yung promise ng atin pong Panginoon na meron po siyang gagawin, meron pong breakthrough na ipaparanas sa bawat, lalong-lalo na po sa atin pong mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Meron pong nais gawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya lang, nung pagpasok pa lamang po ng taon, alam na po natin na puro kaguluhan na po agad yung nangyayari, no? Sa ibang bansa, yung Amerika, nagkakagulo yung ibang bansa, parang hindi sila nagkakaunawaan sa mga patakaran na ibinaba ng ating ng Pangulong Trump. At maging sa bansang Israel, patuloy pa rin po silang dinidigma ng mga kalaban po nila na mga kalabang bansa na gusto po silang pabagsakin, ay patuloy pa din po na nagaganap at nangyayari sa kanila. At ang atin pong bansa ay hindi rin po
exempted dito sa mga kaguluhan na to. Alam po natin na sa umpisa po ng pangangampanya, united po yung kanila pong team na kanila pong pinupursu, pero ngayon po nag-disunite po ang ating pong mahal na Pangulo at ang ating pong mahal na Vice Presidente. At patuloy na tumataas ang mga bilihin, maraming mga kidnapping, parang pasama ng pasama. Bumabalik na naman po yung kasamaan na dati na pong nawawala na po, dating nawala, ngunit nagbabalik na naman at mas higit pa na pasama ng pasama ang mundo natin sa panahon na ito. So, at meron din po mga rumors ng hindi lang po wars, kundi yung mga calamities na po pwedeng dumaan sa atin pong bansa. Handa po ba tayo sa mga bagay na ito? So, ang dami po nating mga kaisipan at ang dami pong mga bagay na dumarating po. February pa lang po, ang dami na pong mga parang sa isip po natin kaguluhan. At pagpasok ng taon, mas tumaas pa yung mga bilihin, pero hindi tumataas yung sahod na atin pong mga kababayan dito po sa bansang Pilipinas. So, ang hirap po ng atin pong pinagdadaanan. But, ano po ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Ano po ba yung sinasabi ng Diyos at naisabihin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin sa gabing ito? So, dito ko na po babasahin na atin pong susing talata. Sabi po dito sa Psalms 147 verses 2 hanggang 5, "The Lord builds up Jerusalem. He gathers the exiles of Israel. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He determines the number of the stars and called them each by name. Great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit." Amen. Hallelujah. So, ano po ba ang naisabihin ng Panginoon sa gabing ito? So, etong salita din po ng Panginoon sa gabing ito, taliwas din po dun sa mga bagay na nangyayari sa atin. Kagaya din po nung pangako po ng Diyos sa atin sa pagpasok nitong taon na parang syempre lahat po tayo hopeful, lahat po tayo talagang expectant na talagang pagpasok pa lang ng taon, nandun na po yung blessing na nais ipaibigay or iparana sa atin ng Panginoon, pero ganito nga po yung nangyayari, no? So, ano kaya yung gustong sabihin muli sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga talatang ito? So, in Psalms 147 verses 2 and 3, sabi po, "The Lord builds up Jerusalem. He gathers the exiles of Israel. He heals the brokenhearted and binds up their wounds." So, number 1 po na aking pong puntos is, God will heal our land. Amen. Hallelujah. God will heal our land. So, He will heal us, He will heal people, and He will heal our nation. Napakaganda na naman po ng mensahe at pangako na atin pong Panginoon, pero kagaya nga po ng sinabi ko po kanina, hindi po yun yung nagmamanifest or hindi po yun yung nakikita natin sa mga panahon na ito. So, papaano po ba tayo maniniwala or magtitiwala sa salita ng ating pong Panginoon? So, sabi po dun sa verse 2, "The Lord builds up Jerusalem." When He says Jerusalem dun sa word na yon, at it doesn't particularly mean Jerusalem, yung word na Jerusalem, or po pwede rin naman na isa ang mga Jerusalem or ang bansang Israel na i-rebuild ng ating pong Panginoon, pero hindi po particular ang Panginoon sa bansang Israel lamang po ng ang kaligtasan, kundi para po sa lahat, para po sa buong mundo, para po sa mga tao na nagtitiwala at umaasa sa Kanya. At tayo po yun. So, yung mga tao o yung mga nation, pagpalagay natin ang bansang Pilipinas po, ay, di ba we call ourselves Christian nation. So, hindi lang po yung Israel yung makakaranas ng salvation, kundi tayo rin po na mga mananampalataya sa panahon na to, mararanasan po natin yung kilos at galaw ng ating pong Panginoon. So, hindi
hindi man tayo exempted dun sa mga crisis na pinagdadaanan, sa mataas na bilihin, di ba? Parang lahat na ng bibilhin natin ngayon, parang tumataas palagi, hindi na siya bumababa. Nakakalungkot po isipin, lalo, salamat na lang po na ang bawat isa po sa atin ay nasa Panginoon. Kaya, kumbaga, ini-erase ng Lord yung lahat ng worries sa atin pong buhay. Pero paano po kaya yung mga tao na wala pong Diyos? Paano po kaya yung mga tao na nakatuon yung paningin nila sa mga bagay dito sa mundong ito? 'Di ba? Ang lungkot at ang hirap at ang sakit. Kaya siguro naisip ko din na kaya din po siguro dumadami yung mga nang i-scam, kaya dumadami din po yung mga taong gumagawa ng masama kasi nga wala na silang ibang choice kundi gawin yon para kumain sila or matugunan yung kanilang pangangailangan. But at the end of the day, hindi pa rin po yun yung tamang gawin natin para po at the end of the day, hindi po yun yung tamang gawin natin para po tayo ay masustain yung bawat pangangailangan natin. So, ayun po, kapag po tayo ay nagtitiwala sa atin po Panginoon, makikita po natin kung paano po kikilos ang Diyos sa atin pong buhay. Makikita po natin na out of dun sa kawalan, you will see God's provision, and out of danger, you will see His protection sa atin pong buhay. At talagang, even sa Bible po, na sinasabi po ng Lord na pipoprotektahan niya po, makikita po ng mga tao ang kaibahan ng mga taong anak ng Diyos or mga mananampalataya do sa mga tao na hindi nagtitiwala. At maaaring dito sa panahon na to, makikita po ng mga tao na tunay ang Diyos na pinananampalatayan natin. Kaya magpatuloy lamang po tayo dun sa atin pong buhay pananampalataya. Magpatuloy tayo dun sa pangako na pinanghahawakan natin sa Panginoon dahil darating at darating po yung pagliligtas ng atin pong Diyos. So, kagaya din po ni Daniel po, no, 'di ba? Alam po natin na nag-ayuno po si Daniel para po sa bansang Israel dahil sila po ay nasa Babylon po. Na-exile po silang lahat doon. So, nag-pray po siya kay God na maligtas ulit yung Israel, makabalik po doon sa kanilang dating tinitirhan, magkaroon po sila ng normal na buhay ulit. So, alam po natin yung nangyari na pinuntahan po siya ng anghel at doon sinabi sa kanya na sa unang araw pa lang ng kanyang pananalangin ay sinagot na siya ng atin pong Panginoon. Kaya lang, sabi po ng anghel na meron pong nagbablock or meron kumakalaban doon sa panalangin ni Daniel kaya hindi po masagot ng atin pong Panginoon. Kumbaga, handa na po or ready na po yung sagot. At yes po yung sagot ng Diyos sa atin pong mga pinapanalangin. Kaya lang po, andun po talaga yung adversary or andun po yung kaaway natin na ayaw po niya na mangyari sa atin pong buhay yung mga magagandang bagay na pinlano ng Diyos sa atin po. At maging sa atin pong bayan, sa atin pong bansa, sa atin pong lugar na tinitirahan dito sa mundong ito. So, nagdo-double time din po ang kaaway. Kaya, meron po mga tinatawag na principalities in the air. Kaya, alam niyo po, napaka-importante po na nananalangin po tayo. Kasi, kapag ka nananalangin po tayo, God deploys His angels on our behalf. At sila po yung nakikipaglaban para sa atin. At makikita po natin yan dun sa Book of Daniel talaga na 'di ba, tinulungan, kumbaga sinaklolohan po siya ni Angel Michael, si Angel Gabriel po yun yung kausap po ni Daniel po nun. So sinaklolohan po siya ng mga anghel kasi nga from there nag-ayuno na, nag-start na mag-pray si Daniel at alam po natin na naging matagumpay po yung laban nila kasi sinaklolohan po sila ng iba pang mga anghel sa langit. So akala po natin yung mga prayers na ginagawa po natin dito, umaga at gabi, wala lang po yun. Pero sa totoo lang po, napaka-powerful po talaga ng prayer.
akala lang natin as parang isang routine na ginagawa po natin araw at gabi. Pero marami po, and alam po natin na marami na po tayong mga naging answered prayers, 'di ba? Sa atin pong mga may sakit, na atin pong mga kapatid naka-recover sa kanilang dun sa mga malulubhang sakit na meron po sila, nag-normalize yung kanila pong mga yung kanilang mga BP, yung kanila pong mga sakit, 'di ba? Sa tulong ng panalangin sa atin pong Panginoon. Kaya huwag po tayong magsasawa sa pananalangin po sa atin pong Panginoon, kasi higit ang nagagawa nito sa atin pong buhay. Sa atin pong buhay pananampalataya. So, number 2 po, sabi po sa Psalms 147 verse 4 to 5. Sabi po dito, He determines the number of the stars and calls them each by name. Great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit. Amen. Hallelujah. So, number 2 po is, He is mighty enough to save us. Hallelujah. Ang ganda po nung verse 4, sabi niya, He determines the number of the stars and calls them each by name. Hallelujah. Kung atin po aaralin po yung galaxy at aaralin po natin yung outer space, siguro tapos na po yung buhay natin. Hindi pa po natin na didiscover lahat. And there are thousands and thousands and hundreds and thousands and millions na mga stars sa langit. But lahat po yan, alam at bilang ng atin pong Panginoon. And He calls them by name. May mga pangalan pa po ang mga stars sa atin pong Panginoon. So, kung yung mga stars na yan, nilikha ng Diyos, pinahahalagahan ng Panginoon, what more tayo na nilikha niya, di ba? Sabi nga po, sa lahat ng kanyang mga nilikha, tayo po yung pinaka-highest form ng kanyang creation, ang tao po. Kaya, kung yung mga stars, importante sa kanya at alam niya yung bawat pangalan, ano pa ba tayo? Ano pa tayo na mga nilikha niya? So, ganun po tayo ka-importante sa Panginoon at never nalingid sa Diyos ang lahat ng ating mga concerns, ang ating mga worries, ang ating mga kaisipan. Kahit sobrang dami pa ng mga tao, kahit araw-araw pang may mga anak, araw-araw. Lahat po yan alam niya, lahat yan kilala niya. Lahat ng worries and burdens natin bilang mga simpleng tao, alam niya. Alam niya yung problema ng isang bansa, ng isang pangulo, crisis sa loob ng isang bansa. Alam niya po lahat yan, hindi po nalilingid sa atin pong Panginoon. At kapag kumilos ang Diyos sa atin pong buhay, mamamangha na lang po tayo. Kumbaga parang sa sobrang pagkamangha natin sa pagkilos na gagawin na atin pong Panginoon, parang matutulala na lang po tayo, mapapanganga na lang po tayo na kasi hindi po natin expect, 'di ba? Expect the unexpected, kasi hindi po natin i-expect talaga ano yung kayang gawin ng Diyos. Kaya nga tinawag siya na miracle. Pag miracle po, hindi pa po nagagawa ng tao yun. Hindi pa po nagagawa ng kahit na sino yun. Ang Diyos lamang po yung makagagawa nun sa buhay natin. Kaya patuloy po tayong kumapit, patuloy tayong manangan sa salita ng Panginoon. At sa totoo lang po yung salita ng Diyos, ayun din po yung nagpapalakas sa bawat isa po sa atin. Kapag binabasa po natin ito, kapag inaaral at binubulay po natin. Hallelujah. So, lagi po nating tatandaan na yung power na atin pong Panginoon, it cannot be compared o hindi po natin pwedeng itapat sa kahit na sino or anumang bagay sa mundong ito. Even kay Satan, akala po natin si Satan, pag nagharap na sila ni God, parang mag-iespadahan sila. Wala pong ganun. Si Satan po, sa paningin ng Diyos, isa lang po siyang langgam na kayang-kaya niya pong pitikin, kayang-kaya niya pong tapakan, kayang-kaya niya pong pabagsakin, 'di ba? Nang walang kahirap-hirap, kumbaga parang ano ba yung tawag po doon, na ano lang siya, parang chill-chill lang si Lord. Kayang-kaya niya po ang kaaway. Kaya lang po, alam naman po natin lahat na inaalaw din po ng Diyos itong mga bagay na ito
Kasi meron po siyang purpose, meron po siyang magandang layunin sa bawat isa. At yun ay ang tumatag po tayo sa atin pong buhay pananampalataya. So, huwag po tayong matakot, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kasama po natin ang Panginoon. At kung kasama natin ang Panginoon, kayang-kaya niya po tayong iligtas. Alam niyo po mga kapatid, di ba po nag-aaral po tayo ng Old Testament, alam po natin na nagliligtas po ang Diyos. Nililigtas po ng Diyos ang bansang Israel. Pasok na po tayo ng Joshua, pasok po tayo ng susunod na po is yung Book of Judges or yung mga hukom. May kita po natin doon na sa mga susunod na pag-aaral na kung paano po nililigtas ng Diyos, na talagang miracle working God po talaga si God kapag niligtas niya po yung bansang Israel during the Old Testament talaga. Kaya namamangha po talaga yung mga tao. And up to this day din po, talagang ang Diyos po kumikilos pa rin po sa bansang Israel. Bagamat ang bansang Israel ay hindi pa po nakakapanumbalik sa atin pong di pa po sila nanunumbalik dun sa kanila pong tunay na pananampalataya sa Panginoon. Pero nandun pa rin yung faithfulness ng Lord, nandun pa rin yung pag-iingat, nandun pa rin yung protection. Kung mababasa nyo lang po yung mga kung paano po sila pinoprotektahan ng Diyos, may mga may mga document po na magpapatunay na talagang meron pong bigla ang pagsalakay po sa kanila, pero talagang nakita po agad nung kanilang, hindi po dahil naging alerto yung kanila pong mga sundalo or yung kanilang mga machine or yung kanilang mga kagamitan, kundi nakita po nila talaga na himala po ng Panginoon na kung paano po iniingatan at patuloy na iniingatan ng Diyos ang bansang Israel dahil ito'y kanyang pinili. Ito yung kanyang firstborn, 'di ba? Sa lahat ng kanyang mga anak, siya po yung una po talaga sa lahat. Kaya ganun na lang po yung pag-iingat ng Diyos at protection niya sa kanya pong mga anak. Kahit na po nakalimot po sila, but at the end of the day, makakapanumbalik din po ang bansang Israel sa atin pong Panginoon. Hallelujah. So, sa ganitong panahon po kapatid, di ba alam po natin na kaya naman po tayong iligtas ng ating pong Panginoon. And He will do it with mighty power. Talagang ipapakita po talaga ng Diyos kung gaano po siya kapangyarihan sa lahat. Kaya lang, ang tanong po sa atin, how much do we love or trust God in His promise? Kapag nakikita na po ba natin itong mga bagay na to, meron pa rin pa kayang peace that surpasses all understanding sa puso natin? O dahil nakikita natin itong mga mapapangit na sitwasyon na to, we faint and we fail to pray and to trust God. Nakakalimutan natin, nagtatampo na tayo, nawawalan na tayo ng pag-asa. Asan po ba tayo dun mga kapatid? So, yung mga bagay na nangyayari sa mundong ito talagang paminsan parang hindi natin kaya comprehend sa buhay po natin. Pero, yung isipan po ng Diyos, hindi po talaga natin kayang i-comprehend lahat eh. Hindi po natin kailangan na unawain lahat ng gawa ng Panginoon, mabuti man or mapangit. Kasi sa mabuting bagay po talagang nagpapasalamat po tayo kasi mabuti po yun. Pero sa mapangit po ba, kaya pa rin po natin magpasalamat sa ginagawa ng Diyos sa atin pong buhay. So, kapag nandun na po tayo sa panahon na yon, dapat po maunawaan po natin at bumalik po tayo kung hindi po natin nauunawaan minsan at madalas ang ating pong Panginoon. Kitain po natin or balik po tayo dun sa puso ng ating pong Panginoon. Balik po tayo dun sa pag-ibig ng Diyos na meron po siya para sa atin, na kung paano niya po tayo niligtas, kung paano po siya namatay sa krus, di ba? Yung selfless love na meron po siya sa atin. Mag-trust po tayo dun sa part na yun, ng character na atin pong Panginoon. Trust in His character kasi nga, He will never fail us talaga. At kapag hindi po tayo bumitaw sa atin pong buhay pananampalataya, nakikita po natin kung paano po magliligtas ang Diyos. Kaya, kapit lang po mga kapatid. So, ano po ba yung dapat natin gawin
while we are waiting on His promise. So, number 1 po, letter A na nilagay ko po dito is, we should take our part. Paano po, ano po yung ibig sabihin na we should take our part? So, this is the time of reaching out to people for salvation. Amen. So, make every effort to share His love and kindness to others. Hindi lang po love, kindness, kundi yung salvation po, wag na po tayong mahiya. Kasi nandito na po talaga tayo sa last of the last days. So, maging bold na po tayo to preach the gospel. Wag na po tayong mahiya, wag po tayong matakot. Kahit nire-reject po tayo ng tao, hindi na po importante yun sa panahon na to. Ang importante po, binibigay na po natin sa kanila kung ano yung kailangan nila na dapat nilang kamtin, at yun po ay ang kaligtasan na nagmumula sa atin pong Panginoong Jesus. So, number 2 po, keep on praying. Amen. Hallelujah. Katulad ng sinabi ko po kanina, prayer accomplishes much more than we do when we do things. So, sa atin pong buhay. Katulad ng sinabi ko po kanina na kapag ka po nagpipray po tayo, God moves. God moves talaga. He deploys His angels sa atin pong kalagitnaan at sila po yung lumalaban para sa atin on our behalf. Hallelujah. Hallelujah. So, prayer changes things. So, letter C po is strengthen your faith by reading and learning from the Word of God. Amen. May mga times po ng buhay natin na manghihina po talaga tayo, magda-doubt po talaga tayo, mawawalan tayo ng pag-asa. Dumadating po talaga tayo dun, mga kapatid. That is the reality. But, through His Word, it will bring us light. Parang i-enlighten yung atin pong mga kaisipan sa mga kasinungalingan na nilalagay ng kaaway sa atin pong buhay. It will erase any doubt and uncertainties of this present life. Kung ano man po yung mga kaisipan na gumugulo sa atin, na parang nagna-navigate sa atin para lumayo sa atin pong Panginoon, aalisin po yan ng salita po ng Panginoon. Kaya wag po natin i-neglect sa bawat araw yung pagbabasa ng salita ng Panginoon, kasi napaka-importante po talaga nito. At it has power na kaya nitong mag-heal, di ba? Kaya po nitong mag-review, kaya po nitong magturo sa bawat isa sa atin. So, ganun po ka-powerful ang word ng ating pong Panginoon. So, in conclusion, sabi po sa Philippians 4, verses 6 to 7, alam po natin ang talatang ito. Sabi po dito, do not be anxious about anything, but with prayer and petition, present your requests to God, and the God of peace that surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Grabe, no? Sa lahat ng atin pong gagawin, prayer and meditating to His Word lamang po ang susi sa lahat ng ito, mga kapatid. So, magandang gabi pong muli sa bawat isa, at nawa na pagpala po tayo ng salita po ng Panginoon sa gabi ito, at tayo po'y muling manalangin bilang pangwakas na panalangin sa gabi ito. Hallelujah, Jesus, O God, Lord. Lord, we praise You, Father God, Lord, we glorify Your name. Lord, if anyone is doubting, Father God, Lord, sa gabi ito, Lord, change our hearts, Father God, navigate it, Father God, Lord, to the direction, Father God, Lord, pabalik sa iyo, Panginoong Jesus. Patawarin mo po ang mga puso namin, Father God, Lord. And Lord, help us, Lord, not to be so concerned, Panginoon, with the worries, Father God, Lord, and uncertainties of this world. At magkaroon po kami, Lord, ng heart, Father God, Lord, na peaceful, Father God, Lord, in Your Word, in Your love, and in Your promises, O God. Lord, nawa, Panginoong Sus, ang bawat isa po sa amin magkaroon ng pag-asa, malaking pag-asa, Father God, Lord, na ang bawat problema, Panginoong Sus, personally man, Father God, Lord, on even, Panginoong Sus, on a national
sa amin pong bansa, Father God, Lord, ay mapagtatagumpayan po namin, Father God, Lord. We will overcome, Father God, Lord, dahil kasama ka po namin, Father God, Lord, bilang mga anak mo. Kasama ka po ng bansang Pilipinas, Lord. Alam po namin, Lord, di lang po kami na church ng River of God na nanalangin, Panginoon, para sa amin pong bansa, kundi maraming churches, Father God, Lord. You're stirring up, Father God, Lord, prayers, Father God, Lord, para po sa amin pong bansa, Father God, Lord. And Lord, we will experience breakthrough changes, Father God, Lord, in the mighty name of Jesus, oh God. Salamat, salamat po, Lord. Help us, Lord, not to cease in praying. Huwag po kaming mapagod. Huwag po kaming mawalan ng pag-asa, Father God, Lord. Bigyan mo po kami, Lord, ng greater faith and greater love to you, Father God, Lord. Salamat po, dakilang Diyos Ama. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Ayan po, muli, magandang gabi po sa bawat isa at pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon.